Hello, welcome again to my channel, and this time we will solve another example under auto cycle or the gasoline cycle. Okay? So, read natin yung problem. At the beginning of the compression in an air standard auto cycle, so pressure is 98 kilopascal, volume na 0.014 meter cube, and temperature 22 degrees Celsius. The compression ratio is 14 and the heat rejected per cycle is 10 kilojoule. Determine the air mass in kilogram, the maximum cycle temperature in degrees Celsius, and the mean effective pressure in PSI. Okay? So again, unang gagawin natin kapag nagsosolve tayo ng mga cycle is to draw the TS and PB or TS diagram ni cycle, no? Equivalent. Kasi diyan ay may reference tayo. May kita natin yung ibang mga um, parameters na no need natin kabisaduhin, and at the same time makikita natin yung mga relationship ng properties, no? Okay, so again, air standard auto cycle or gasoline cycle, process 1 to 2 is isentropic compression. Compression means lumiit yung volume from point 1 to point 2. And then heat addition constant volume process. Constant volume, ibig sabihin, constant volume equals si volume 2 sa volume 3. And then 3 to 4 is isentropic expansion. Expansion means tumaas yung volume from point 3, maliit lang yung volume dito, tapos nag-expand siya, no, at point 4. And process 4 to 1 is constant volume heat rejection. So dito sa PV diagram, no, may kita na natin agad na dapat diretso yan hanggat maaari, no? Point 1, point 2, point 3, point 4 na V1 is equal to V2. And then from 2 to 3, ito constant volume, that is V2 is equal to V3. And again, this is 1 to 2 constant entropy, 2 to 3 constant volume, 3 to 4 constant entropy, 4 to 1 constant volume. Okay, an equivalent test diagram, 1 to 2 constant entropy. So, point 1, entropy 1 is equal to entropy 2. Kaya dapat diretso siya, no? Dito, equal yung entropy niya. 2 to 3 is heat addition constant volume process. Sa TS, curve siya, no? 2 to 3. And heat addition process, so dito, lalagyan mo dito ng ano, dito sa taas yung heat added, no? And then, mamaya sa heat rejection, no? 3 to 4, constant entropy process din. Expansion naman. No? 3 to 4. And then 4 to 1, constant volume heat rejection process. So, dito, heat rejection. QR. Okay? So, yan. So, TS, may kita natin nasan yung heat added, nasan yung heat rejected. Okay? So, yan. Na-drawing na natin yung equivalent PV and TS diagram ni auto cycle. So, mas madali nating isolve itong problem, no, kapag na-drawing na natin si PB at si TS at naintindihan natin yung process involved dito sa auto cycle. Okay? So, beginning of the compression, so again, ang compression process is point 1 to point 2. Di ba? Kasi kinompress nga yung volume, no? So, beginning, edi sa point 1. So, meron na tayong pressure 1 na 98 kilopascal. And then, meron tayong volume. Volume 1, 0.014 meter cube. So, given si volume, no? So, volume yan, hindi yan volume, specific volume. And temperature, again, kapag nasa auto cycle tayo, nasa processes, hanggat maaari, i-Kelvin na natin agad yung temperature. So, capital T na ilagay ko kasi i-Kelvin ko na siya, plus 273. So, that is 295. 295 Kelvin. 295 ba? Tama. Okay? So, yan yung mga given. And meron pa pala, no? Compression ratio. What is compression ratio? RK. And compression ratio is 14. Ano nga formula ng compression ratio? Nasaan ba si compression? 0.1 to 0.2. Okay? So, ang compression ratio is volume 1 over volume 2. And again, volume 1 is equal to volume 2. No? Volume 1 is equal to volume 2. Sorry, no? Volume 1 is equal to volume 4 pala. Okay, sorry. Volume 4. So, volume 1
Burahin ko to. Volume 1 is equal to volume 4. And volume 2 is equal to volume 3. So, V3. Yan. So, yan yung mga formula ni compression ratio. And last given, heat rejected per cycle is 10 kilojoule. That is QR. Ang QR natin is 10 kilojoules. So, yan yung mga given natin. Ang hinahanap is the mass, the air mass, no? In kilogram. So, mass, M. So, kahit saang point dyan, no? Equal yung, equal ang mass natin dyan. So, pwede natin kunin si mass ng air dito sa point 1. Okay? So, from point 1, given ka ng pressure, volume, and temperature. So, using, dahil ideal gas to, pwede natin gamitin si PBMRT. No? So, letter A is the air mass. Okay? So, ayan. The air mass. So, normally, yung the air mass pala, no, is ito yung air needed dun sa combustion process. Kasi sa combustion, di ba, kailangan natin ng, para magkaroon ng combustion or fire, kailangan natin fuel, kailangan natin ng ignition, and yung oxygen. And saan kinukuha yung oxygen? Doon sa air na pumapasok sa internal combustion engines natin. Okay? So, ito yung air mass. So, mass. No? Mass. So, using point 1, using PBMRT, P1, B1 equals MRT1. Kasi point 1 yung gamit natin. So, solving for mass. So, mass is P1, B1 over RT1. No, substitute lang natin. Pressure is 98 kilopascal times the volume, 0.0143 meter cube. Ito, no? And then, R ng air ay 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. And ang temperature natin, ginawa ko ng Kelvin, 295 Kelvin. Okay? So, dapat ang lalabas na unit, kilogram lang, no? So, si Kelvin, cancel. Kilopascal, ano nga yung kilopascal? That is kilo Newton per meter squared. So, cancel si meter squared. Tapos, may matitirang 1 meter dito. And then, kilonewton, tapos yung meter na isa, kilonewton meter ay kilojoules. Diba? So, yung kilojoules dito, cancel dito sa baba. Ang matitira, kilogram, nasa denominator ng fraction, aakyat yan dyan. So, matitirang unit ay kilogram kasi mass ang hinahanap natin. Okay? Calculate natin. That is 98 times 0.014 over 0.287 times 295. So, double check yung in-input sa calcu dito sa in-input natin, sinubstitute natin sa formula. Equals 0.0161 na, no? Round up. 0161. 0.0161 kilogram. So, that is the mass of air. Okay? So, yan. So, ito kasi, no, closed system tong mga internal combustion system. So, yung sinabi kong equal yung mga mass dyan, no, erase natin yan kasi closed system tayo, meaning walang mass involved. Itong mass na kinuha lang dito, ito lang yung air ng mass na kailangan natin ipasok sa system para magkaroon ng combustion. Normally, nandito siya sa point 1. Okay? Ayan. Nilinaw lang natin, no? Letter B. That is the maximum. What is the maximum cycle temperature in degrees Celsius? Again, saan natin makikita yung maximum temperature? Pupunta lang tayo sa TS diagram. Dito sa process point 1, 2, 3, 4. Ito yung temperature 1, temperature 2, temperature 3, and temperature 4. No? So, yung highest temperature na maximum temperature of the cycle is nandito sa point 3. So, kailangan natin is-solve si T3. No? T3 yung hinahanap natin kasi lowercase t kasi Celsius ang hinahanap, no? Degree Celsius. Okay. So, ito lang yung given natin. Kailangan natin si T3. So,
So, possible, pwede natin muna isolve si temperature 2, then tsaka tayo makakuha ng temperature 3, katulad nung ginawa natin sa unang example, no? Sa unang example kasi, kung di nyo pa napanood, lahat ng points, kinuha natin lahat ng temperature. Okay? Kung maximum temperature, punta tayo sa process 1 to 2. Process 1 to 2. Ano nga yun? Constant entropy, no? S is constant. So, ang formula natin, di ba, T2 over T1 is equal to, pwede yung pressure, no? Pressure 2, pressure 1 raised to K minus 1 over K equal din sa volume na V1 over V2 raised to K minus 1. And yung V1 over V2, ito yon, no? Yung RK natin. So, pwede na natin gamitin agad si RK na 14. Okay? So, bali T2 over T1 is equal to RK, di ba? V1 over V2 is RK raised to K minus 1. So, T2 will be T1 times RK raised to K minus 1. Substitute natin. T1, ito, no? 295, ginamit natin. 295 Kelvin times 14, ang RK raised to 1.4 K ng air minus 1. Double check. T1, 295, KRK is 14. Okay? Then, solve natin. 295 times 14 raised to 0.4 na lang. Kasi 1.4 minus 1 is 0.4. So, 847. 847.7606. 7606. And again, kapag ginagamit yung temperature, pag ideal gas law, dito sa mga cycle, lahat ng capital T ay Kelvin dapat. So, hindi pwede gamitin si Celsius. Okay, so may temperature 2 na tayo. That is 1 to 2. 1 to 2. Tapos, 2 to 3, constant volume process, di ba? So, try natin. Process, 2 to 3, constant volume process. Volume is constant. Ang formula natin dyan ay, di ba, PBT, no? Ayan. Tagalin mo lang yung volume. Bulay mo lang. Tapos, 2, 2, 3, 3. Okay? Then, arrange lang natin. T3 over T2, cross multiply, no? Is equal to P3 over P2. Kung gagamitin natin tong formula using pressure, wala tayong ano eh. So, bali T2 times P3 over P2, no? Cross multiply ko to. Wala naman tayong P3, wala rin tayong P2. Pwede natin makuha si P2 using yung RK, no? Sa process 1 to 2. Pero wala pa rin tayong P3. Hindi pa rin natin makuha si 0.3. Okay? So, yon. Pero may given pala tayo na QR. Tama, no? QR, which is heat rejected, no? From 4 to 1. So, pwede natin makuha yung isang temperature kasi si 0.1 given naman. So, si T4, pwede na natin makuha agad, no? Process 4 to 1, heat rejected, no? So, yan. So, dito, nawalan tayo ng, ano dito, no? Ng mga given. So, proceed tayo sa ibang process. Doon tayo sa may mga given. So, may given yung heat rejected. Process 4 to 1. No? Constant volume heat rejected. No? So, ang formula ng heat rejected natin is M, constant volume, CV, delta T. Ano bang mas mataas sa temperature? T4 or T1? T4. No? So, T4 minus 1. T4 minus T1. Okay? And again, ang ginamit ko dito, Kelvin na, no? Para consistent puro Kelvin. QR natin is 10 kilojoules. Given, no? Bali, divide both side itong buo na to, no? Ilagay natin dito sa ilalim niya. Cross multiply. MCB is equal to T4 minus T1. Then transpose T1. Then mirror yung equation. T4 is equal to QR over mass times CB plus T1. So, T4 is QR. Anong QR natin? 10 kilojoules. 10 kilojoules over mass. Ang mass natin ay 0.0161. Kung store nyo yan, okay rin naman, no? Kung store nyo yung mass, 0.0161.
kilogram, and CV is 0.7186 kilojoule per kilogram Kelvin, plus T1 in Kelvin, that is 295, no? 295. So that is plus 295 Kelvin. So dapat Kelvin na lang matitira dito, no? Sa units natin. Kilojoule, cancel. Kilogram, cancel. Kelvin, akyat. So Kelvin na. So mas nauna pa natin ma-solve si T4. So depende kasi yan sa mga problem, no? Ano yung given? 0.0161 times 0.7186 plus 295 equals. So 1159. So 1159.3446 Kelvin, no? Okay, 0.161 yung mass natin. Double check nga natin yun. Parang ano. Okay, double check natin tong mass. 98 times 0.014 all over 0.287 times 295. Okay. So 162 pala, no? Mali pala yun. Dapat talaga na inano ko. Mali na alala ko. 162. 0.0162. So double check, no? Yung lumalabas sa calcul. Minsan ganyan. Kala mo nasulat mo tama yung lumabas sa calcul, pero hindi, no? Marami ako na-checkan na ganyan yung mga tama naman yung solution, yung pagka-input sa equation, pero mali. So kailangan i-recalculate nila. So dapat ganyan, i-double check din natin. So 162, 0162. So kung yon ay ilagay din natin dito ay 162 kilogram. So mali ito, no? Double check natin, i-calculate. Okay, so 10 over 0.0162 times 0.7186 plus 295. Okay, so 1154. So medyo malayo dun sa sagot natin, no? Kahit 1 lang to, tsaka 2. Iba, 1159 yun eh. 1154 point, ayan, 0091. 0091 Kelvin. So that is T4. Okay, so may T4 na tayo. Kailangan natin T3. Sa process 2 to 3, wala tayong hindi natin makuha yung T3. Kasi dito, no, wala tayo niyan. So punta tayo sa process 3 to 4, no? 3 to 4 constant entropy. Okay, so process 3 to 4 constant entropy. So, diba, T4 over T3 is equal, sa volume na lang, no? So, B3 over B4 raised to K minus 1. Kasi wala rin tayong pressure 3, pressure 4. Hindi naman pinapahanap lahat ng pressures points, no? Okay? So, B3 over B4, doon tayo sa RK. Yan. RK is B4 over B3. Baligtad, no? Katulad nung first problem natin. B4 over B3 dapat yung RK. So, ang gagawin natin dito, itong si B3, so parang ano yan, no? B3 over 1 over B4 over 1. So, itinimes ko doon. O kahit wag mo na tatanggalin yung 1 sa taas, si B3, ita-times ko sa ilalim ni B4. So, si B3, pwede ko ilagay sa ilalim ni B4. Diba? So, B4, T4 over sige, i-ano na lang din natin yung T3, no? I-cross multiply na natin. So, T4 is equal to T3 times 1 over B4 over B3 raised to K minus 1. So, yan, no? Paano naging ganito, no? Ito yung diniscuss natin. And B4, kasi B4 over B3 is equal to RK. So, pwede natin palitan to ng RK.
So T4 is equal to T3 times 1 over RK raised to K minus 1. And T3 nga pala yung kailangan natin. So T3 is equal to T4 over 1 over RK raised to K minus 1. Diba, dinivide both sides ko lang ng 1 over RK raised to K minus 1 para makancel. So, substitute na natin. Ang T4 is 1154.009 Kelvin all over 1 over 1 point. Ano nga yung ano natin? RK? 14 ba yun? Double check. RK 14. 14 raised to 1.4 minus 1. Okay, so masasolve na natin si T3, which is the maximum temperature of the cycle. So, yan na yan. Okay, ulitin na lang natin. 1154.009 91. Ayun, 91 pala, no? Ito, 91 all over 1 over 14 raised to 0.4. Raised to 0.4. 1.4 minus 1 is 0.4. So, 3316.3507. 3316.3507. 3507. 07 ba? Tama. Kelvin. Pero, ang hinahanap ay in Celsius. Diba? Maximum temperature cycle in degrees Celsius. That is, so gagawin natin, minus 273. So, that maximum temperature in Celsius, minus lang natin yung answer natin ng 273. 3043. 3043.3507. 3507 degrees Celsius. Okay, so baksan natin yan kasi yan ang hinahanap na isa. Okay, so may masa tayo and meron na tayong maximum temperature T3. Sunod, anong hinahanap pa? The mean effective pressure. So letter C, the mean effective pressure in PSI daw, PSI. So again, mean effective pressure is work net over VD, no? Ang work net natin is QA minus QR. Ang VD natin, di ba? Volume displacement. Ang volume displacement natin, ito. No? Kung ano lang yung tinravel ni piston. No? VD. Kasi dito si VD. This is VC, clearance volume. Di ba? So, si VD is equal yan V4 minus V2. Or V1 minus V2. VD is V1 minus V2. Okay? So, VD is volume displacement, meaning yung volume na tinabil ng piston dun sa cylinder, no? V1 minus V2. So, meron tayong QR, meron tayong V1, QE, wala tayong QA, heat added. Nasa by heat added? Nasa process 2 to 3. Heat added, process 2 to 3. Okay? So, pwede natin lagay dito, process 2 to 3, heat added. So, heat added, a constant volume is mCp delta T, no? Which is dito, T3 minus T2. Sorry. T3 minus T2. Okay? So, heat added. So, mass natin is, saan na ba yung mass natin? 0.0162. 0.0162 kilogram times CP. But CP. Kasi constant volume tayo, so dapat CV, no? 0.7186 kilojoule per kilogram Kelvin times T3 na Kelvin, no? Kasi tinelvin na natin lahat, 3316.3507 minus T2 in Kelvin. Saan si T2? 847.7606. 847. 7606. 7606. So, pag binag-minus mo sila, Kelvin. Cancel.
cancel. So, ang heat added natin ay, ano ba yan? 0.0162 times 0.7186 times 3316.3507 minus 847.7606 equals, ayan, 28.7376. 28.7376. Unit natin ay kilojoules. That is the heat added. So, laging mas mataas si heat added kaysa heat rejected, no? Ang heat rejected natin ay 10 lang. 10 kilojoules. Okay? So, meron na tayo niyan. May heat added na tayo. Check. V2. Wala pa tayong V2. So, meron tayong V1 tsaka RK. So, pwede natin gamitin si RK na V1 over V2. So, therefore, V2 is, pagpalitin lang natin to, V1 over RK. V1 is given 0.014 meter cube. 0.014 meter cube over RK na 14. Tama nga ba yan? 14 RK, no? So, ang volume 2 natin ay 0.014 divided by 14. 0.014 divided by 14. 0.014 divided by 14. Okay. Ito. Pwede pa yan. Shift. Ito. No, 0.001. V2 is 0.001 meter cube. So, mas maliit, syempre, yung V2 sa V1 kasi kinompress mo nga. No? So, kompleto na yung given natin for MEP. So, pwede na natin isolve si MEP na QA minus QR over V1 minus V2. Ito. Heat added, ito na, 28.7376 minus heat rejected 10, pareha silang kilojoules. All over V1 is ito, 0.014 minus 0.001, pareha silang meter cube. So, dapat lumabas dito ay unit of pressure. So, kilojoules, again, is kilonewton meter. So, cancel yung isang meter, magiging squared na. So, kilonewton per meter squared ay unit of pressure, which is kilopascal. Okay, so 28.7376 minus 10 all over 0.014 minus 0.001 equals, yan. Sorry. Yan. 1441.3538. 3538 kilonewton per meter squared or kilopascal. Okay? Pero, ang inihinging unit ay PSI. Diba? PSI. So, convert natin yung kilopascal into PSI. 101.325 kilopascal. Ilang PSI? That is 14.7. So, MEP to, no? Mean effective pressure in PSI is equal to, yan na yun, no? 144.3538 times 14.7 divided by 101.325. 101.325. 209. 209.1083 for decimal. 1083. Ako kasi hanggang 4 decimal lang nire-require ko. Kung depende sa instructor, professor nyo, kung ilang decimal ang i-require. So, PSI na. Okay? Ayan. And again, para mas ma-familiar pa sa auto cycle or gasoline cycle, so solve pa rin kayo ng mga problem. Hanap kayong books and mga reviewers, no? Sa mga mag-solve kayo ng maraming problem dito sa auto cycle. Okay? So, thank you and good luck.